pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Motion ukol sa remote attendance sa sesyon, isusulong ng Senate majority na maaprubahan ayon kay Senator Amy Marcos. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan. Senator Loren Legarda ay giniit na hindi inalisan ng karapatan si Senator Francis Pangilinan na magsalita sa plenaryo. Well, yung nangyari kahapon sa Senado medyo nakakabahala dahil siyempre unang-una nakikita natin na may mga narinig tayo na argumento na bagamat alam natin na hindi tayo sumasang-ayon pero pinipilit. Girian ng mga senador at pilit na pagbabago sa rules ng Senado ikinababahala ng ilang mambabatas. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Money laundering case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, itinuturing na pinakamalaking kaso ng Ombudsman. Ilang staff ng Kamara hindi umano nakikipagtulungan sa investigasyon. Kasi yung puno na yan, 1960 ako pinanganak eh. Naabutan ko na yan yung mga ganyan kataas. Malilit pa yan. 66 na ako ngayon. So puno na talaga. Nalungkot talaga ako. Mga residente sa Carino Avenue nangangamba sa mas malalang pagbaha dahil sa pagputol ng mga puno. Tree cutting voluntaryong itinigil. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ikinababahala ng ilang kongresista ang nangyaring girian sa Senado kaugnay ng mosyong teleconference o video conferencing sa pagdalo sa sesyon. Gayunman, umaasa pa rin ang mga mambabatas na anuman ang maging resulta ng diskusyon sa Senado ay maiisip pa rin nila ang kapakanan ng publiko. Ito ang balita ni Rosa Licos. Well, yung nangyari kahapon sa Senado medyo nakakabahala dahil siyempre unang-una nakikita natin na may mga narinig tayo na argumento na bagamat alam natin na hindi tayo sumasang-ayon pero pinipilit. Hindi nanghihimasok si House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa internal na proseso sa Senado. Ngunit ang tanungin hinggil sa huling girian sa Senado, aminado ang kongresista na nakababahala ito. Kagabi sa Senate plenary session, nag-walk out ang mga miyembro ng Senate minority. Sa gitna ng debate, kaugnay ng panukalang amyendahan ng Senate rules upang payagang lumahok sa sesyon ang mga senador sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means kung katanggap-tanggap ang dahilan. Ano man ang kahinatnan nito, umaasa si Representative Chua na para sa kapakanan ng publiko ang magiging desisyon ng Senado. Nagtataka naman ang mambabatas sa timing ng pagsusulong ng panukala bago ang inaasahang umpisa sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Masasabi nga natin na medyo the timing is a suspect. But then again, sinasabi ko rin na ito'y internal ng mga miyembro sa Senado. So hayaan natin na sila magdesisyon at magresolba ng kanilang mga internal, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng kanilang rules. Gate naman ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, wala namang pandemic o anumang extraordinary situation ngayon na magja-justify ng online participation, lalo na habang nalalapit na ang impeachment trial. Naniniwala naman si Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw na isa ring House Prosecution Panel member. May hayag na dahilan ang pagsusulong na amyendahan ng rules ng Senado. Tingin ko lahat ay mag-a-attempt na ang rules ay maging pabor sa kung saan mang grupo. Alam naman natin yan.
Gate din ng mga ito makatutulong sa tamang pagdedesisyon ng senator judges kung pisikal silang present sa paglilitis upang masuri ng maigi ang mga documentary evidence at makilatis ang mga ihaharap na testigo. Samantala, tinawag namang self-serving ng makabayan lawmakers ang isinusulong na panukalang amyendahan ng Senate rules sa pagdalo via teleconferencing. Well, nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule on allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap 'yan. At yun ang dahilan kung bakit may standing rules tayo, no? Wag nating ikutan lang dahil may mga developments tayong fino-foresee na dapat ay harapin muna. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senator Loren Legarda na hindi niya sinikil ang karapatan ni Senator Francis Pangilinan na magsalita sa gitna ng matinding diskusyon kagabi kaugnay ng pag-amyenda sa Senate Rules. Ipinaalala pa ng senadora ang nangyari sa kanya noong 2004 kung saan saksi mismo si Senator Pangilinan sa pagpapatigil sa kanyang magsalita. Ito ang balita ni Dan Diamento. Was said to me, that will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan. Sa gitna ng tensyon sa sesyon ng Senado kagabi, nilinaw ni Senator Loren Legarda na tumatayo bilang presiding officer na wala siyang balak na busalan o pigilan ang karapatan ni Senator Francis Kiko Pangilinan na magpahayag ng kanyang saloobin. Nagsimula ang sagutan nang magtanong si Pangilinan kung sinisikil na ba ang kanyang karapatang magsalita matapos magkaroon ng mga mungkahi na i-divide ang House o magsagawa na agad ng botohan tungkol sa usapin ng remote attendance para sa mga senador. Binigyang diin ni Pangilinan na ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaranas siya ng pagpigil na makapagsalita sa debate dahil lamang sa musyon na magsagawa na ng botohan. Direktang sinagot ni Legarda ang hinala ni Pangilinan at tiniyak na hindi niya gagawin ang ganong klaseng pagpigil sa isang kasamahan. Sabay pag-alala sa kanyang sariling karanasan noong 2004 sa House of Representatives kung saan siya mismo ang pinigilang makapagsalita noong siya ay kandidato pa sa pagka-vice presidente. It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. Paliwanag pa ni Senator Legarda, hindi niya sinisikil ang karapatan ni Pangilinan, sadyang nagsasalita lamang ito habang ang floor ay nasa kamay pa ni Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Legarda, balak na niyang i-recognize upang sunod na makapagsalita si Pangilinan matapos ang manifestation ni Lacson. Except that you were speaking at the same time and I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Agad namang nagpaliwanag si Pangilinan na hindi ang presiding officer ang kanyang pinatutungkulan sa kanyang naging pahayag. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President, Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding officer. Nilinaw pa ni Pangilinan na ang kanyang tinutukoy ay si Senate President Alan Peter Cayetano na siya umanong nagmamadali na tapusin ang debate at mag-divide na ng House. Bagay na mariin namang tinututulan ng tagapangulo ng Senado. It was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates.
No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Ang palitang ito ay bahagi ng mas malawak na pagtatalo sa Senado na kalaunan ay humantong sa pag-walk out ng mga miyembro ng minorya mula sa session hall. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpugay sa Emperor at Empress ng Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama kanina si First Lady Liza Marcos. Ang pakikiharap sa Imperial Family ang unang order of business ng Pangulo sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa nasabing bansa. Mula sa Tokyo, Japan, ito ang balita ni Danny Tixon, live. Danny, ano ang mga natapos na sa schedule ng Pangulo ngayong araw dyan sa Japan? Yes, Bernard, isang welcome ceremony ang inihandaan ng Imperial Palace para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng Pangulo si First Lady Liza Marcos sa pakikiharap kina Emperor Naruhito at Empress Pasako. Alinsunod sa protocol ng Japanese Imperial Court ay nagpalitan ng pinakamataas na parangal ang dalawang leader sa pasimula ng formal event ngayong araw. Pinagkalooban ni Emperor Naruhito si Pangulong Marcos ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum habang si Emperor Naruhito naman ay tumanggap sa Pangulo ng Order of Lacandula with the rank of Supremo. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos ang ikatlo pa lamang sa ilalim ng Reiwa era o sa ilalim ni Emperor Naruhito matapos mag-abdicate ang kanyang amang si Emperor Akihito noong 2019. Natatangi ang oportunidad na maimbitahan ng Emperor lalo na't isang foreign leader lang ang iniimbitahan ng Imperial House sa loob ng isang taon. This is a rare opportunity that is granted to heads of state to come to Japan on a state visit. Kasunod ng pagsalubong ay nagkaroon ng pag-uusap ang Imperial Couple at ang First Couple. Bandang 2:00 naman ng hapon ay nakipagpulong ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship Group na sinundan ng pakikipag-usap sa ilang Japanese stakeholders. Nagkaroon din ng isang business meeting ang Pangulo sa mga negosyante dito sa Japan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, isa sa inaasahang mapag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Emperor Naruhito ang may kinalaman sa climate change. Yung Emperor is very inclined to issues concerning water at being also an environmentalist. And ang Pangulong Marcos ay may ganun din tayong mga sitwasyon at problema sa Pilipinas. And at the same time, mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna, and how to mitigate the climate change issues. Samantala sa ikatlong araw ng state visit ni Pangulong Marcos bukas, nakatakda itong makipagpulong kay Japan Prime Minister Sanae Takaichi. Bukas din ang inaasahang paglagda sa mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pagkasalukuyan ay nagsisimula na ang state banquet, isang pagtitipon na pangungunahan ng Imperial Family bilang pagpupugay sa isang state guest. Kasama ng Emperor at Empress ang kanilang mga anak na sina Crown Prince Akishino at Crown Princess Kako at ang nag-iisang teenager at second line sa Imperial Family na si Crown Prince Hisahito. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Danny Tixon, live mula sa Tokyo, Japan. 4 na bahay sa 4 na lugar ang ni-raid ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ngayong araw. Ang mga naturang property ay posible umanong pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Benedict Samson. The arrest warrant is enforceable. Based on all these 4 basic premises, I would like to confirm, 1, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP,
the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Matapos ipag-utos ng Department of Justice ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may 4 na bahay na ang sinalakay ng mga kawani ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation. 2 ang sinalakay sa Parañaque City at tig-1 naman sa Bulacan at Angeles City sa Pampanga. Pero hindi natagpuan si Senator Bato sa mga ni-raid na bahay. Sa pahayag ni PNP CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, sinabi nito na ang naturang operasyon ay bahagi ng kanilang commitment para hanapin ang mga pugante na nagtatago sa batas. Ayon pa sa CIDG Director, pareho ang pagtrato, walang pagkiling at pagbubukod nilang itinuturing ang lahat ng warrant of arrest. Samantala, inirekomenda na rin ng PNP CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice si Senator Robin Hood Padilla. Ito ay dahil sa umunay pagtulong ni Senator Padilla para makatakas sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla patungkol sa naturang rekomendasyon ng CIDG. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Philippine National Police ang revocation ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, pirmado na ng Hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon para sa kanselasyon ng mga nasabing armas ng senador. Base sa record ng PNP FEO, Type 5 ang license to own and possess firearms o LTOP ni Senator Bato. Ibig sabihin ay nasa kategorya na siyang collector, posibleng may-ari ng 15 o higit pang baril. Sa record ng ahensya, nasa 170 na baril ang nasa pangalan ni Senator de la Rosa. Sumulat na rin ang PNP FEO sa Regional Security Unit 11 para ipaabot kay Senator Bato ang utos na revocation. Ipinasusuko na ng PNP FEO ang mga baril ng senador sa lalong madaling panahon. Isa-isa na ang inihahanda ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isasampa laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, itinuturing nilang grandest case ang kahaharapin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madaling ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Pinakamabibigat na kaso ang posibleng kaharapin ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa korte. Yan ang tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla sa gitna ng inihahandang money laundering case laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala pang specific provision para sa itinuturing na grandest case na isasampa kay Romualdez, ngunit tinawag ito ni Remulla na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa at may kaugnayan umano sa nangyaring sabuatan upang dayain ang pambansang pondo, partikular na noong 2024 at 2025. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kinakailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description of what we are trying to put together. Sa naunang hiniling na precautionary hold departure order para kay Romualdez sa Sandigan Bayan noong April 21, nabanggit ang mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Republic Act No. 3019 o graft at money laundering, kung saan tinukoy si Romualdez na umano'y mastermind sa kickback scheme sa mga anomalyang flood control projects, kung saan umabot umano sa 56 billion pesos ang nanakaw mula sa kaban ng bayan. Bagay na mariin namang itinanggi ng mambabatas. Sa pagkakataong ito, ayaw munang magbigay ng petsa ng Ombudsman kung kailan nila maihahain sa korte ang mga kaso laban kay Congressman Romualdez. Ayaw rin muna nilang magbigay ng iba pang pangalan na kanilang iniimbestigahan na posibleng kasabwat ng mambabatas.
Ngunit tiniyak ng anti-graft body na pursigido silang maihain ito sa korte sa kabila ng mga umano'y humahadlang sa kanilang investigasyon. There is a refusal on the part of the Committee Secretariat of the Committee on Appropriations of the House of Representatives to cooperate and to answer the questions that we are pursuing. And of course, they are not obeying our subpoena as we have sent it to them. They even refuse to accept the subpoena. Hinihiling ng Ombudsman na makuha ang records ng proceedings ng House Small Committee at House Committee on Appropriations upang mabusisi ang mga nangyaring amendments at budget insertions. Ngunit sa ngayon, may mga staff umano ng Kamara na hindi nakikipagtulungan sa kanila. Babala ni Remulla, maaari silang magpataw ng preventive suspension kung kinakailangan. Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinapasapina namin yung records sa Small Committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi madali, sinasabi ko nga sa inyo, hindi madali yung aming gawain dito, pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Si Congressman Martin Romualdez ang House Speaker noong binubuo ang 2024 at 2025 national budgets, habang itinalaga nitong chairperson ng House Committee on Appropriations ng mga kaparehong taon si dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na natapos ang pagtalakay ng Senado kagabi sa mosyon na humihiling na baguhin ang umiiral na Senate rules kaugnay ng attendance sa mga senador sa sesyon. Ito ay matapos mag-walkout sa plenaryo ang mga miyembro ng minorya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Itutuloy ng Senate Majority ang pagtutulak hanggang maaprubahan ang mosyong payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon ng remote o sa pamamagitan ng teleconference at video conference. Ayon kay Senator Amy Marcos, kasama ito sa kanilang agenda na mapagbotohan sa susunod na sesyon sa Lunes, June 1. Binigyang diin ng senadora na hindi naman ito bago, kaya't ipinagtataka niya ang naging reaksyon at asal ng minorya kaugnay nito kagabi. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon. Bilang tugon, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon ngayon sa sitwasyon noon ni dating senador at ngayon ay congresswoman na si Leila De Lima. Sa isang pahayag ipinaliwanag ni Senator Ontiveros na may pandemya noon kaya napayagan ang Zoom o video conferencing. Bukod dito, binigyang diin din niya na si dating Senador De Lima ay humarap sa batas at rumispeto sa proseso ng judicial authority. Dahil dito noon man o ngayon, dapat magkaroon ng paggalang sa legal na otoridad at hindi dapat magsilbing daan ang Senado para ang isang miyembro ay patuloy na makaboto sa kabila ng pagtanggi nitong pasailalim sa batas na pag-aresto o sa otoridad ng hukuman. Kinwestiyon naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang hakbang na ito ng majority bloc at binigyang diin ang Section 24 ng rules ng Senado na nagsasabing dapat munang dumaan sa komite ang anumang usapin. Binigyang diin din ng senador na bakante pa ang Committee on Rules dahil sa pagbabago sa pamunuan at hindi man lang nagkaroon ng debate o diskusyon bago ito ipilit pagbotohan sa plenaryo. Sa kabila ng mga ito, ayon kay Senator Marcos na miyembro ng mayorya, nakatakda silang magpulong bukas para talakayin ang issue. Umaasa ngayon ang senadora na sa lalong madaling panahon ay maayos na ito upang makabalik na rin ang Senado sa kani-kanilang trabaho sa lehislatura.
So magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika. Kaugnay nito, hindi inaalis ni Senator Marcos ang posibilidad na kung maaprubahan ang remote attendance, hindi malabong ganito rin ang magiging panuntunan ng Senado pagdating sa mga pagdinig ng impeachment. The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Ayon naman sa Malacanang, walang dahilan sa ngayon upang bigyang katwiran ang online voting. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang eleksyon sa 2028. Sa gitna ito ng usaping inilabas si Presidential Sister Senator Amy Marcos na may binabalak na no election o Noel sa 2028. Binigyan diin ni Chairman Garcia na walang contingency plan ng COMELEC para sa Noel dahil siguradong isasagawaan niya ang halalan. Hindi pa umano nararamdaman ng grupo ng magsasaka ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng matitinding epekto ng El Nino. Nababahala ang grupo dahil sa posibleng banta naman ito sa kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Halimbawa, sa agrikultura, isa sa sektor na pinaka-affected itong parating na El Nino ay ang ating kwan, di ba? Agriculture, fishery sectors. Pero until now, hindi maliwanag sa aming sektor ano talaga ang dapat gawin nila. At kailangan nila ang kwan dyan ang direksyon o information, guidance mula po sa ating pamahalaan, both at the national as well as the local government levels. Dapat nang idetalye ng pamahalaan ang mga kailangang paghahanda ng sektor ng agrikultura sa Super El Nino. Ayon sa Federation of Free Farmers, nais na sana nilang magawa ng maaga ang mga hakbang na makatutulong sa kanila upang hindi masyadong mapinsala ng posibleng epekto ng Super El Nino at habagat sa sektor ng agrikultura. Kung kailangan ng farmers natin ang patubig na solar powered, ano yung mga hakbang na dapat gawin nila? Kung kailangan mag-shift to less yung mga pananim na hindi masyadong gumagamit ng tubig, ano yun? At saan kukuha ng mga planting materials para nakahanda na po yung ating farmers kung sakaling tatama? Nagbabala na ang pag-asa na maaaring tumaas ang posibilidad ng mas malalakas na weather disturbance sa bansa sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto, bunsod ng magkasabay na epekto ng habagat at El Nino. Ayon sa ahensya, ang pagsasabay ng dalawang weather patterns ay maaaring magpalakas na mga pag-ulan at magdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Montemayor, sa ganitong mga panahon na tumatama ang malalakas na bagyo o pag-ulan, dapat matiyak ng gobyerno na maibibigay agad ang tulong sa mga magsasaka. Kung sakaling tatama yung bagyo na yan, yung anong mga relief measures ang maasahan po ng ating mga magsasaka. Handa na ba yung crop insurance corporation natin para maging mabilis ang may bibigay nilang siguro sa ating mga magsasaka? O yung mga pag tumama na yung bagyo, ganong kabilis makakaasa ang magsasaka natin na sila'y mabibigyan ng mga panibagong bini para makapagtanim sila muli. Ayon naman kay Executive Secretary Ralph Recto, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng gabinete ukol sa mga hakbang laban sa banta ng Super El Nino. Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino, dahil you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked,
And nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat. Noong Lunes, pinulong na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno tungkol sa paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangangamba naman ang ilang residente sa Marikina City na baka maranasan muli ang bagyong Ondoy na sama ng panahon dahil sa El Nino phenomenon sa bansa. Sa ibang bahagi ng syudad, inaasahang makatutulong ang mga dike na naipatayo na. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi naman po kami nananakot, but there, yun po, may mga ganong possible scenario. Kasi noong 2009, Ondoy, September, El Nino din po yon. Nagsisimula yung El Nino noong time na yon, mga around September din kami nag-issue ng first El Nino advisory, and then after 2 weeks nagkaroon po tayo ng Tropical Storm Ondoy na naging ganun yung mga rainfall events. So may mga ganun pong posibilidad. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng posibleng malaondoy na bagyo bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Nakaranas ng pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng rehiyon ang Metro Manila, kung saan isa sa pinakamatinding tinamaan nito ay ang Marikina City. Bunsod dito ng pag-apaw ng Marikina River na nagpalubog sa ilang komunidad ng lungsod. Isa si Jenny Valerio sa nakaranas ng matinding pananalasa ng bagyong Ondoy. Nakatira sila sa isa sa pinakamababang lugar sa Marikina na unang naapektuhan ng pag-apaw ng ilog. Lagpas bubong po yung bahay namin. Halos wala nang makitang bahay na halos walang natira sa amin eh. Hiling ni Jenny, wag na sanang maulit ang kanilang naranasan. Opo, nangangamba po kami kasi sana naman po kami pupuntas, may baby ako. Ang hirap mag-evacuate naman. Tumatak din ang Provident Village na isa sa mga pinakamatinding naapektuhan ng bagyong Ondoy na katabi mismo ng Ilog Marikina. Bagaman mayroon ng mga dike sa magkabilang tabi ng Marikina River, duda dito ang residente sa lugar na si Miko Alvaran. Bukas ang dike siya, pero may mga may mga bakal na pundasyon ng ginagawa. Siyempre, pero pundasyon pa lang? Pundasyon. Wala pang barrier? Wala pa. So bukas siya? Bukas pa rin. Ang nangyari yun. Ayun ang karamihan dito sa mga homeowners dito, yun ang pinangangambahan. Number 1, yun. Yun laging ang issue na nangyari dito sa Provident Support. Posibleng pasukan yun? Oo, posible. Kung sakaling tumas man ng tubig sa ilog, sigurado, pasok kagad dito yun. Habang problema rin ng ilang residente dito ang dike na ipinatayo ng mga diskaya na nakikitaan ng pinsala kahit nasa 2 o 3 taon pa lang anya itong ipinatayo. Ang pinapangaman din namin doon, pag dumating ang ganyang darating na mga bagyo, walang kasigurado na magkaroon din ng problema yung ginawa ni Diskaya. Alam niyo naman ang problema ni Diskaya dahil sa flood control project na yan. Matapos ang ilang taong masasalimuot na karanasan ng mga residente na nakatira malapit dito sa Marikina River, mas malalaking dike na ang ipinatayo dito ng pamahalaan upang maiwasan ang mga sakuna dulot ng pag-apaw ng ilog. Noong wala pa ang mga river wall sa ilog ng Marikina, nakaranas ang pamilya ni Kelvin Narido ng pagbaha hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay noong bagyong Ondoy. Dati, nung wala pa yung flood control, okay, tumataas talaga yung tubig. Pero nung nagkaroon na ng ganyan na flood control, di naman na tumataas. Medyo okay na pagbaha, komportable na rin kami. Ilang residente rin sa Provident Village ang mas kampante na sa kabila ng nararanasan pa ring pagbaha sa ilang pagkakataon. Ayon kay Rachel Paule, mas handa na ang kanilang pamilya sakaling kailanganin nilang lumikas at ilagay sa mas mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Anong sitwasyon na nakakamakay kahit paano? Medyo lang, pero sanay na kasi ako eh. So alam ko na yung gagawin ko kung in case na may dumating na ganun sa kuna ulit. Alam ko na yung gagawin namin ng pamilya ko. Ayon sa PAGASA, kapag El Nino ay mas maunti ang mga bagyong pumapasok sa bansa. Ngunit mas malalakas ito na umaabot pa ng super typhoon.
Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa Indian sa Pilipinas, Bernard. Sa ikalawang pagkakataon, tinamaan ng Russian missile ang isang warehouse ng pagkain ng United Nations World Food Program sa Ukraine. Aabot sa mahigit 1 milyong halaga ng food tax na kasya sa mahigit 100,000 individual ang nasayang sa pagtama ng Iskander ballistic missile ng Russia. Ito ang balita ni Beverly Saison. Binomba ng Russia ang isang food warehouse ng United Nations sa Dnipro, Ukraine. Sa mga larawang ibinahagi ni UN World Food Program Executive Director Cindy McCain, nawala na ng bubong ang warehouse at naiwan ang patong-patong na kahon ng food stocks. Ayon sa ahensya, aabot sa $1.4 million na halaga ng relief goods ang nasira at ang natitira naman ay hindi na rin mapapakinabangan. Aabot pa sana sa 130,000 na individual ang mapapakain ng nasirang food stocks. Ikalawang beses na ito na tinamaan ng missile ang nasabing humanitarian station ng UN. Ang una ay noong November 2025 na nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng ahensya ng ilang buwan dahil sa matinding pinsala at maraming pagkain ang nasayang. Ayon sa World Food Agency Chief, hindi katanggap-tanggap ang pangyayari na maging sila na hindi naman dapat ay target na rin. Kinondena naman ni Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha ang pag-atake at tinawag itong isang barbaric action. Mabuti na lang aniya at walang nasaktan sa insidente, ngunit sinabi nito na wala nang pasubali ang Russia kahit pa ang maaapektuhan ay ang UN. Nanawagan ng opisyal kay UN Secretary General Antonio Gutierrez na gawin ang lahat upang mapatigil ang Russia sa pag-atake sa mga humanitarian missions. Nagpahayag rin ng pagkondena ang nasa 49 na bansa sa pag-atake ng Russia. Nanawagan ng mga ito ng agarang ceasefire at pagpapabalik ng mga inarestong Ukrainian, kabilang na ang mga bata. We call for a full, immediate and unconditional ceasefire, as well as underscore the urgent need for concrete humanitarian measures, including the complete exchange of prisoners of war, the release of all unlawfully detained persons, and the safe return of all internees and civilians who have been forcefully transferred or deported, including thousands of Ukrainian children. Anila, ang mga hakbang na ito ay kailangan upang maibalik ang tiwala ng mga bansa sa Russia at makabuo ng makabuluhang ugnayang pangkapayapaan. Binigyan diin ng grupo ng mga bansa na malaking paglabag sa international law. Nananawagan ng mga ito sa Russia na alisin na ang kanilang tropa sa lahat ng internationally recognized borders sa Ukraine at itigil na ang pag-atake lalo na sa mga sibilyan. Russia's ongoing war of aggression against Ukraine constitutes a grave and continuing violation of the Charter of the United Nations and of fundamental principles of international law. We reiterate our demand that the Russian Federation immediately cease its war of aggression and ensure the full, immediate and unconditional withdrawal of all its forces and military equipment from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. Beverly Saison, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa tulong ng isang Ukrainian drone, napasuko ang 4 na sundalo ng Russia mula sa kanilang pagtatago sa kagubatan sa isang lugar sa Ukraine. Sa video na ibinahagi ni dating Ukraine advisor to the Internal Affairs Minister Anton Gerashenko, makikita ang mga sundalo ng Russia na isa-isang naglabasan at nagbaba ng armas. Sila ay ginabayan ng drone operator para makarating sa posisyon ng tropa ng 4th Coast Brigade ng Ukraine kung saan sila sumuko. Hindi toll kundi environmental protection fee at navigational fee ang planong hingin ng Iran at Oman sa Strait of Hormuz.
Ito ang pahayag ni Ukrainian Foreign Minister spokesperson Ebrahim Bagayi kasabay ng paninindigan na hindi sila nangongolekta o mangongolekta man ng toll sa mga barko. Ito ang balita ni James Buntuyan. We are not collecting toll. There is no toll. I think we should be careful in our choice of words. We are not seeking to collect tolls. Nanindigan ng Iran na hindi sila naniningil ng toll o bayad para makadaan ang alinmang barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa paliwanag ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ebrahim Bakayi, isinasapinal na ng Iran at Oman ang isang joint safe passage protocol sa strait at walang nakasaad dito na toll o bayad kundi navigation at environmental protection fees lamang. Naturally, in this process, the services provided like navigation services, along with the necessary measures to protect the environment of the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the Gulf of Oman, require receiving fees. Therefore, this should not be referred to as a toll or dues. Nauna nang ipinaliwanag ni Foreign Minister Abbas Araghchi na ang Strait of Hormuz ay hindi international waters kundi nasa gitna ng mga teritoryo ng Iran at Oman. Ibig sabihin, sakop ng kanilang kontrol at pangangalaga ang nasabing strait. Ang protocol aniya na kanilang binubuo ay marapat lamang upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga barko at sa kanila ring seguridad bilang coastal states. The measures taken by Iran and Oman to draft a protocol or a mechanism to ensure the safe passage of ships through the Strait of Hormuz are responsible actions in accordance with international law, which serves both the national interests and security of Iran and Oman as coastal states and the common good of the international community. Samantala, pinabulaan na naman ng US Central Command ang balitang sinimulan na muli ang operation ng Project Freedom o ang pag-e-escort ng US sa mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sa kanya namang pahayag, sinabi ni US Secretary of State Mark Rubio na dapat buksan na sa lahat ang Strait of Hormuz. Nanindigan ito iligal ang humingi ng anumang bayad sa mga dadaang barko at iginiit na tutol ang Amerika sa pagkakaroon nito sa Strait of Hormuz. And there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inaalagahan. Inihayag ni United States President Donald Trump na lumabas na ang resulta ng kanyang medical check-up sa Walter Reed Military Medical Center sa Maryland. Anya, everything checked out perfectly. Ang pagsusuri ay kasunod ng usap-usapan na pagiging antuki ng US leader sa ilang pagpupulong nito. Si Trump ang pinakamatanda sa mga naluklok na US President. Siya ay magdiriwang ng kanyang ika-80th birthday o ika-80 kaarawan sa June 14. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Lalo pang lumakas ang bagyong Jagmi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok ang bagyo sa PAR bukas ng gabi na isang severe tropical storm at tatawaging bagyong Domeng. Hindi naman inaasahan na maglalandfall ang bagyo sa 5 lugar sa bansa, ngunit magdudulot ito ng pabugso-bugsong hangin at ulan, lalo na sa mga lugar sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, wind signal number 1 lamang ang inaasahang aabuting warning ng bagyong Domeng. Gayunman, palalakasin nito ang hanging habagat simula araw ng Sabado at posible pang maging isang typhoon bago lumabas ng PAR. Tiniyak na Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong mga nakahandang ayuda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Ayon sa ahensya, naka-pre-position na ang nasa halos 5 milyong family food packs sa buong bansa
Halos 400,000 na ang mga ready-to-eat food at halos 300,000 non-food items. Bukas araw ng Webes ang inaasahang pagpasok ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, inalerto na ng Office of Civil Defense sa mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ng bagyo. Sa official Facebook page ng Mines and Geosciences Bureau, mababasa ang talaan ng mga barangay na posibleng magkaroon ng mga landslide at mga pagbaha dahil sa ulan. Batay sa listahan, nasa higit 100 barangay ang posibleng magka-landslide at baha sa Region 9 at Region 10. Inihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na i-monitor ang magiging lagay ng panahon. Nanindigan ng Department of Environment and Natural Resources na hindi basta-basta sila nagdedesisyon kaugnay ng pag-aproba sa permit ng tree cutting sa Quirino Avenue. Ayon sa ahensya, dumaan ang desisyon sa masusing pag-aaral. Samantala, inihayag ngayong araw ng DNR na pansamantala nang itinigil ang pagpuputol ng mga puno sa nasabing kalsada. Itong balita ni Mia Alonso. Kasi yung puno na yan, 1960 ako pinanganak eh. Naabutan ko na yan yung mga ganyan kataas, malilit pa yan. 66 na ako ngayon. So puno na talaga. Nalungkot talaga ako. Isa si Bernadette Laison sa mga residenteng nakasaksi sa paglaki ng mga punong matagal nang nakatayo sa kahabaan ng Quirino Avenue. Mula pagkabata, kasabay na niyang tumanda ang ilan sa mga punong kamakailan lamang ay pinutol para sa proyekto ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Kaya naman may kirot sa kanyang puso nang makitang putol ang mga puno na matagal ng bahagi ng kanilang komunidad. Bukod sa mga alaala, pinangangambahan din ng mga residente ang posibleng epekto nito sa pagbaha at pag-init sa lugar. Wala nang puno. Wala nang magbibigay lilim, magbabaha. Yan ang number 1 cause. Diyan sa kalsada, hindi yan umaabot dito. Kasi nakakatulong nga. Ngayon, expected na namin na tataas dito. Nakapanlulumo rin para sa Center for Environmental Concerns Group ang pagputol sa mga matatandang puno na dekada-dekada na anilang nakatayo. Ayon sa organisasyon, ang malalaking root system nito ay malaking tulong sa pagsipsip ng tubig, lalo na sa lugar gaya ng Quirino Avenue. Rojas Boulevard ay bahaing lugar na posibleng magdulot ng paglalapan ng mga pagbaha dahil sa pagkawala ng mga puno. So actually parang everyday 300 to 400 liters po ng tubig ang kayang i-release ng isang puno. So parang i-absorb niya yung tubig, tapos i-release niya as water vapor sa atmosphere yung tubig. Bukod sa pag-iwas sa baha, mahalaga rin ang mga puno sa paglinis ng hangin at pagpapababa ng temperatura sa syudad. Kaya naman sa gitna ng banta ng habagat at Super El Nino, sinabi ng Center for Environmental Concern na mas dapat protektahan ng mga puno kaysa putulin. Pinag-uusapan din ang earth balling o paglipat ng mga puno sa ibang lugar bilang alternatibong paraan. Subalit malaking tanong naman para sa kanila kung saan ito ilalagay at kung magagawa itong isustain. Bukod dito, para sa kanila, hindi rin sapat ang pagpapalit ng mga seedlings dahil aabutin ng maraming taon bago maibalik ang ecosystem services na nawala. So kung titingnan din natin kasi sa record ng tree planting ng mga DNR, meron na din kasing mga records na hindi tama ang ginagawa na tree planting. Mali yung area, mali yung method, at saka hindi siya nasusustain, na hindi siya naalagaan after ng tree planting. So kailangan natin po ng mga safeguards. Kaya naman paniwala ng organisasyon na dapat pang palakasin ang mga batas at proseso kaugnay ng mga malalaking infrastructure projects. Ayon sa kanila, may pagkakataon pang reviewin ng mga environmental policies upang mas mabalanse ang development at pangangalaga sa kalikasan. Kasi nakita naman din po natin na kahit na-propose na itong mga development projects ay kayang-kaya pa siya i-suspend at i-review, di ba? Noong 2023, nag-suspend si President Marcos ng mga reclamation projects kasi kailangan ng cumulative impact assessment. So parang yun ay isang pwedeng gawin in this case na i-hold muna natin yung project, i-review, bigyan ng time yung mga stakeholders para tingnan talaga kung ano yung naging aral
pag-aaral ng corporation dito. Kasi kung yung landas po na tatahakin natin ngayon, no, with this tree cutting, with all these expressways, pati na rin yung mga mining project kung saan may malawakan ding deforestation, nakikita talaga natin na mag-i-invite lang siya ng mga sakuna. Samantala, ipinagtatanggol naman ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Acting Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang pag-aproba ng ahensya sa permit ng tree cutting. Masakit at mabigat na tungkulin ng DENR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero yun po ang nasa ilalim ng batas. The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy. So, na madidisturb ko anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Dun po tayo. That's the choice that we will make. Definitely. Pero ayon sa kalihim, lalabas sa pag-aaral na ang design ng proyekto at ang purpose nito ay imposible ang total avoidance. Kaya naman babagsak ang ahensya sa paraan ng minimization kung saan ang pwede lang gawin ay bawasan ang maaaring matatamaan o puputulin ng mga puno. Samantala, iniulat naman ng DENR na pansamantala munang itinigil ang operasyon ng pagpuputol ng mga puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na muli nilang pag-aaralan kung mayroon pang mga puno na maaaring masagip o i-earthball upang mailipat sa ibang lugar. So itong mga experts natin are the ones who will be able to determine ano ang pwedeng earthball, anong kailangan putulin talaga. Kung pwede lang po lahat i-earthball, dun po tayo dahil walang mawawala na puno totally. Bukas, plano ng DENR na simulan ng earthballing sa isang area sa Maynila upang mailipat ang mga inialis na matatandang puno sa Quirino Avenue. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang bayanihan ng iba't ibang rescue units sa ginagawang operasyon sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa ika-4 na araw ng operasyon, puspusan ang pagkilos ng mga responder para makuha ang mga hinihinalang natrapa sa ilalim ng mga debris, kahit sila man ay posibleng malagay din sa panganib. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Gumuhos ang tulong mula sa iba't ibang rescue groups, local government units at mga disaster risk reduction and management office mula sa iba't ibang lugar matapos gumuho ang isang ginagawang 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Mula sa mga volunteer rescuers, private sector response teams, hanggang sa mga responder ng iba't ibang lungsod at probinsya, agad na nagtungo sa ground zero ang mga tauhan upang tumulong sa search and rescue operations. Nangyari ang insidente madaling araw ng Linggo at pagsapit pa lamang ng tanghali ay sunod-sunod nang dumating ang mga karagdagang rescue team bilang augmentation sa isinasagawang operasyon. 4731, patuloy po para makadana po yung trace track natin. Ika-4 na araw na ng operasyon ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga responders sa paghahanap sa mga pinaniniwalaang natrap sa ilalim ng mga guho. Sa ilalim ng Unified Command System, magkakatuwang na kumikilos ang mga Technical Rescue Team, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, local DRRMO, volunteer groups at mga rescuer mula sa iba't ibang probinsya para mapabilis ang operasyon. Gamit ang mga specialized equipment at technical assessment tools, masusing sinusuri ng mga responder ang mga debris habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga tauhan sa loob ng ground zero. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang pagdating ng mga karagdagang rescuers dahil nakatutulong ito sa mas maayos na tasking, manpower augmentation at tuloy-tuloy na operasyon sa lugar. Nauna nang ideklara ng Unified Command System ang paglipat ng operasyon mula search and rescue patungo sa retrieval operations matapos walang ma-detect na signs of life sa isinagawang thermal scanning at technical assessment. Ngunit sa pagdating kanina ng Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero, inanunsyo nito na muling ibabalik sa search and rescue ang operasyon.
Well, hindi natin alam eh. Again, we do not know enough. Until in the absence of information, we will go with what we know, that it is still possible for them to be alive. So, search and rescue pa rin kami. But retrieval is part of that operation. Sa kabila ng panganib at hirap sa operasyon, patuloy ang pagtutulungan ng mga rescue groups at responders sa pag-asang may tulong at may salba pa sa ilalim ng mga guho. At habang tumatagal ang operasyon, mas lalong nakikita ang bayanihan ng mga responder na ginagawa ang lahat ng makakaya. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuo na ng fact-finding team ang Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang nangyaring pagguho ng gusali sa Angeles City. Samantala, paigtingin naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang inspeksyon sa mga construction site matapos ang trahedya. Mula sa Angeles City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, anong magiging sentro ng investigasyon ng bubuing fact-finding team? Bernard, magiging sentro nitong bubuoing fact-finding team kung ano nga ba ang dahilan ng pagguho nitong gusali at maging yung pananagutang ng mga may-ari at maging ng kontratista nito. Sisilipin din nila kung gumamit ba ng substandard na materials at maging ang pananagutan ng mga government officials na nagpahintulot at nag-inspeksyon dito. Nilinaw ng Department of Interior and Local Government na wala pang itinuturong may pananagutan sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City noong linggo ng madaling araw. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, maaga pa upang maglabas ng konklusyon tungkol sa sanhi ng insidente dahil wala pa umanong kumpletong ulat mula sa mga eksperto. Number one, no one is qualified yet to give a fault finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed, okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. Kaugnay nito, bubuo ng fact-finding team ang DILG na siyang mangunguna sa pag-iimbestiga ng posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Pangungunahan ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the DOLE resolution and the Building Code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths. Ang Department of Labor and Employment magsasagawa ng sariling investigasyon kaugnay ng paglabag sa labor code ng may-ari at contractor ng gusali. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yon. So, nag-create tayo ng investigation team kahapon para imbestigahan kung ano yung nangyari dito on the part of DOLE. Kabilang sa kanilang sisilipin ang naging monitoring matapos ma-lift ang work stoppage order sa proyekto. So siguro, paigtingin namin yung proseso, yung protocol, kung paano pag nagkaroon ng work stoppage order, maging tuloy-tuloy yung monitoring, yung inspection. Kasi pag na-lift na yon, tuloy na uli yung construction. Paano kung may violation uli? Diba siguro yun ang mga gaps sa visitorial powers ng DOLE. Paiigtingin din ang kanilang pag-iinspeksyon sa mga construction sites sa iba't ibang lugar sa bansa upang matiyak ang pagsunod sa occupational safety and hazard, pagkakaroon ng safety officer at part-time nurse kapag mas marami ng construction worker at sapat na kagamitan. Kanina may 2 construction worker na maswerteng nakaligtas sa pagguho noong linggo ang humingi ng tulong dahil wala silang naisalba sa mga gamit. Mismong ang huling tinanggap na sahod naiwan sa kanilang barracks.
Kaya hindi pa rin nila na ipaparating sa kanilang mga kaanak na nasa maayos silang kalagayan. Pagbalik ko sana, kung wala akong sukli, bigla pong tumiyor siya. Akala ko lumintol lang. Ay pala namin yung building namin, natumba na. Ay po tumakbo po ako noon. Tapos may tinulungan po akong dalawang tao po. Kasi nila ko po sa baba. Sa kagabi po, sa listahan po kasi yung barangay po, pinay-stay mo namin sa hotel. At sinabi po sa akin, yung pangalan ko nasa Missing po. Ay sabi ko po, ba't nandiyan po yung pangalan ko sa Missing? Ay buhay naman po. Kaya pupunta ko po sana yung resoluti, magre-reklamo po ako kung gano'n po ang nangyayari. Alas 2 po ng madaling araw, nakita ko po itong kaibigan ko, gumudaw po yung trabaho namin. Kaya wala daw po nakaligtas. Kaya po nang gamit ko, saka yung siya pagpunta po sa misis ko, bago panganak po kasi misis ko ipapadala ko po, kaso wala po kayo makuha. Dalawang araw na po ako paikot-ikot dito, nag-aaral ng trabaho para may pamasahin pa ng Makati. Wala po kami hanap ng trabaho. Bagamat ikinuha sila ng barangay ng pansamantalang matutuluyan at binilhan ng damit, umaapila pa rin sila ng tulong pinansyal para makauwi sa kanilang pamilya. Sabi ni Secretary Tolentino, nakausap na nila ang lokal na pamahalaan para matulungan ang mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima. Bernard, simula ng gumamit ng heavy equipment kagabi dito sa kahapon dito sa isinasagawang search and rescue retrieval operation, sa ngayon wala pang nare-recover na mga labi dito sa site sa may ground zero. At bukod dyan, doon sa naunang apat nung mga nakaraan, dayon doon sa mga nakausap natin ng mga survivor, yung kanilang mga tulugan nandun sa pinakailalim. Ibig sabihin, yung mga debris mula doon sa siyam na palapag ay tumabon doon. Kaya napakahirap ng ginagawa ngayon ng mga rescuer. Kaya hindi agad nila matukoy yung mga labi o yung mga biktima kung saan yung kanilang lugar. At inaasahan natin na magpapatuloy itong kanilang operasyon maliban na lang kung hindi itulot ng panahon gaya kagabi na bumuhos ang malakas na ulan. Siya muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa Angeles City. Nagsimula na ngayong araw o ngayong hapon ang International Criminal Court sa unang status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Dante Mento live. Dante, ano ang mga natalakay na sa status conference ng ICC? Magandang gabi, Bernard. Natalakay na yung petsa kung kailan formal na sisimula na ang paglilitis. Gayon din ang lengguwahe o wika na gagamitin at ang iba pang mga isyo kaugnay sa pagsisimula nitong paglilitis sa ating dating Pangulong Duterte. Formal nang sinimula ng International Criminal Court o ICC ang status conference sa kasong Crimes Against Humanity na murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang bahagi ng proseso, nagkaroon ng call of case. Gayon din ang appearances o mga dumalo ng miyembro ng legal team mula sa prosekusyon, depensa at ng kinatawan ng mga biktima. Bago talakayin ang agenda sa conference, sinabi ng ICC na ang pagiging epektibo at maayos na paglilitis ay depende sa kooperasyon ng mga partido sa kaso. Tiniyak din ng hukuman na kikilalanin ang karapatan ng akusado at igalang ang kapakanan ng mga biktima. Dagdag pa ng hukuman upang mapadali ang paglilitis ay dapat matukoy na ang mga isyu na tatalakayin. Ang mga ipipresentang mga ebidensya ay gawin sa pinaiksing pamamaraan, iwasan ang mahahabang mga argumento. Kasunod nito, pinag-usapan ang ilang mahalagang isyu kabilang na ang petsa ng paglilitis. Ayon sa prosekusyon, nais nilang gawin ang formal na paglilitis sa Nobyembre ngayong taon. Ang kampo ng mga biktima ay mas maaga sa Setyembre 2026. Samantala, ang depensa naman o kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabing handa sila sa paglilitis pero mas maigian niya kung hindi sa taong ito gagawin. That the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps
1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. Bagay na tinutulan naman ng kampo ng mga biktima dahil napakatagal-an niya kung mangyayari ang paglilitis sa susunod pa na taon. Further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30th of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027, no. For them it's too long. Tinalakay din kung anong mga wika ang gagamitin sa paglilitis. Ayon sa prosekusyon, prioridad nila ang ginagamit na lengguwahe ng akusado at mga testigo. Kabilang sa nabanggit Bernard ay Tagalog at English. Pero sabi ng prosekusyon na mas marami sa mga witness ay hindi naman marunong mag-English. Samantala sa bilang naman ng mga testigo na ipipresenta, nasa 60 hanggang 70 na witnesses ang inaasahang ipipresenta ng prosekusyon, kasama na ang nasa 30 insider witnesses. Sa ngayon, Bernard, bago tayo umere ay nakabreak ang sesyon ng International Criminal Court at inaasahan natin ang mga pag-uusapan pa ngayong gabi ay itong may kaugnayan sa disclosure obligations kung saan dito tatalakayin ang dami at schedule ng paglalabas ng mga natitira pang ebidensya, mga issue sa transcription at pagsasali ng mga ebidensya, proteksyon ng mga saksi kabilang yung paglilimita sa paglalabas ng kanilang pagkakakilanlan at tatalakayin din ang paghahanda para sa trial proper kung saan dito ay aalamin yung pagsusumite ng mga trial brief at iba pang usapin tungkol sa mga sakdal, resolusyon ng mga musyon na kailangang tapusin bago magsimula ang trial proper at iyon ding pakikilahok ng mga biktima kung saan magbibigay ng deadline kung hanggang kailan lamang sila tatanggapin kung gusto nilang sumama doon sa kaso at yung mga protocol naman kung saan ito yung mga alituntunin na ipapatupad ng hukuman para sa paghahanda sa mga saksi, yung kanilang seguridad at iba pang pamamaraan na pinagtibay noong pre-trial phase. So lahat, Bernard, na kanina na lahat ng kampo kasi binigyan yung prosekusyon at depensa na ipaniwanag yung kanilang posisyon kung bakit sa ganong petsa ang kanilang gustong formal na paglilitis. Inaasahan yan na ang magbibigay ng pasya ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court bago ang formal na paglilitis. Yan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Caloocan City. Tila may pakikialam na ang Malacanang sa mga isyung nangyayari sa Senado ayon kay Senator Amy Marcos. Mariing akusasyon ng senadora, ginigipit at isa-isa na umanong pinapuntriya ngayon ang mga miyembro ng Senate Majority. Ito ang balita ni Jed Narasina. Lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Iniisa-isa na ang mga senador mula sa Senate Majority. Ito ang pakiramdam ni Senator Amy Marcos matapos pangalanan ng Office of the Ombudsman kahapon sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis Chis Escudero at Senator Rodante Marculeta na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Ayon kay Senator Marcos, bukod sa mga nabanggit, mayroon na umanong mga pagbabanta sa 13 senador o sa mayorya ng Senado. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan.
Ayon sa impormasyon mula sa presidential sister, may mga tumatawag at nagte-text umano mula sa law enforcement agencies na mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanila. Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build-up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga. Kasi nangyari na, 6 na talaga. Alarming. Senator, sabi po ni Ombudsman Remulla, 9 to 10 senators ang iimbestigahan dun sa mga... Ayun pala siya na pala nagdeklara. So, hindi talaga chismis yun. Hindi kami praning. Talagang may utos palang gano'n. Kaugnay nito, kinondena ni Senator Marcos ang umano'y pakikialam din ng executive branch sa lehislatura. Ito ang binigyang diin din niya ng tanungin sa plano ng kasalukuyang Senate leadership sa nabinbing investigasyon sa flood control projects anomaly. Aniya, tila nawawala na ang mga isyong ganito dahil sa pakikialam umano ng palasyo sa trabahong ginagawa ng iba pang sangay ng pamahalaan gaya ng Senado. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Gayunpaman, bagay ito na mariing itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press conference sa Japan. Iginiit ni Undersecretary Castro na hindi kailanman nang himasok ang Pangulo o sino mang miyembro ng kanyang administrasyon sa mga issue sa Senado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang driver at may-ari ng itim na SUV sa isang viral video na nakitang gumagamit ng blinker at sirena sa pampublikong kalsada. Sa naturang video, kinumpronta ng isang individual ng driver ng SUV sa paggamit ng blinker at sirena, gayong hindi naman otorisadong emergency o government response vehicle ang kanyang sasakyan. Sa darating na June 2, alas 11 ng umaga, ang itinakdang petsa ng LTO para sa gagawing pagdinig sa viral na driver. What? Dagdag kaalaman po. Sino po sa inyo ang mahilig magbakasyon? Taas ang kamay. Okay? May tanong po ako sa inyo. Ano ba ang mas effective? Yung ikaw ay magkaroon ng isang mahabang bakasyon sa loob ng isang taon? O maikli pero mas madalas na bakasyon? Alam nyo, may pag-aaral na ginawa dyan. Ayon sa isang bagong study noong 2025, posibleng mas effective daw para sa mental health ang madalas na short breaks kaysa isang mahabang vacation lang. Kaya may researchers na nagsasabing baka kailangan daw nating magpahinga every 2 months. Bakit? Dahil ayon sa study, mabilis daw mawala ang positive effects ng bakasyon kapag bumalik ka ulit sa stress, deadlines, traffic at work routine. Ibig sabihin, yung recharge feeling mo pagkatapos magbakasyon, posible na mawala in after a few weeks. At ito yung interesting. Hindi naman daw kailangang bongga o mahalang trip. Hindi kailangan out of country. Ang importante, nakaka-disconnect ka sa trabaho, nakakapagpahingang isip at napuputol pansamantala ang stress cycle. Kaya minsan kahit simpleng staycation, nature trip, beach day o ilang araw na walang notifications, malaking tulong na pala yun sa utak. At ayon sa study, ang regular breaks ay posibleng makatulong sa emotional well-being, stress recovery, productivity at pag-iwas sa burnout. Kaya siguro hindi talaga design ng tao na puro trabaho lang ng tuloy-tuloy.
Minsan, hindi luho ang pahinga. Maintenance pala siya ng ating mga utak. Kaya kung ikaw ang tatanungin, anong mas gusto mo? Mas mahabang bakasyon pero sa loob lang ng isang taon? O mas marami pero maikli lang na bakasyon? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat at shoutout kina David Salvador Jr., Jemery Flores at kay Jose Kabukin. Maraming salamat din kina Elana Chua, Jaime Basog at Bel Villena. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 18, versikulo 20 na nagsasabi, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.